Kanina, nung hindi umuulan, tapos 40 lang ang takbo natin, mga 1 car apart lang yung distansya natin dyan sa sasakyan na sa una natin. Ngayon, dahil umulan yan, tama yung distansya mo. Halos 3 sasakyan, di ba? Para safe talaga. So, nandito po kami sa Tagaytay, kasalukuyan pong umuulan. Ganun break. Iwas. Pagka ganyan, halimbawa ganyang sitwasyon, lagi mo tatandaan na kapag pumula yung likuran ng kotse na nasa unahan mo, dapat ang paa mo nun alis na sa gas, nakaabang na kay brake, nagbe-brake ka na rin ng unti-unti nun. Tapos yun yung sinasabi ko kanina, alin ang mas importante, ang pagsignal o ang pagtingin? Yung katulad ng ginawa mo, mas inintindi mo muna magsignal kaysa tumingin pero lumipat ka. Kailangan tingin mo na. Tingin mo na kahit di ka makapagsignal. Importante natingnan mo kasi siyempre common sense yun. Siyempre kung tumingin ka at nakita mo mayroon, ba't ka papasok? Di ba? Ngayon, pagtingin mo wala o hindi ka man nakapagsignal, yan yung sinasabing hindi naman tayo perfecto. Nagkakamali talaga tayo. Malalay sa brake. Basta pag dumidikit ka dyan ng ganyan kadikit, alis na agad ang paa sa gas. Hirapan ka lang ganyang wiper, dagdag mo pa lang isa. Okay na. Night driving na lang, lisensya na lang, ang kulang kay paring Alex. Pare. Bakit naggaganyan siya, sir? Yung? Nag-yung trap. Alin-alin? Yung trap na na-asar. Pero nakaanda na siya. Meron kasi mga pagkakataon na baka may problema yung sasakyan niya or baka may sira, sobrang bagal niya or baka nakalimutan niya lang i-off. Kalalay mo lang brake, kalalay pa. Yan, para hindi ka dumikit sa kanya. Pansin mo, nasa linya mo na siya. So dapat dun pa lang nag-a-apply ka na ng brake. Kasi para hindi ka sadis, nag-brake ka nga, hindi nakakayanin at dudulas. Sasalpo ka sa kanya ngayon. So okay mga kuya, no? So kapag naka-encounter kayo ng ganitong klaseng kalsada, so kung may mga fog light po kayo, open nyo ang fog light nyo or i-open nyo po yung inyong mga ilaw sa low beam. Huwag po kayo mag-high beam, no? So huwag po kayo mag-hazard sa ganitong sitwasyong kalsada kung kayo ay tumatakbo. Katulad ng ginagawa niya, naka-hazard siya. So hindi siya tamang practice, no? Bubuksan nyo lang yung ilaw nyo, no? Pero kung sobrang bagal nyo talaga, halos gumagapang kayo, yon siguro pwede kayong gumamit ng hazard. Pero kung normal naman yung speed nyo at kaya nyo naman tumakbo ng normal na speed, so mag-open lang po tayo ng ilaw sa low beam. Kasi dito, itong sitwasyon ng kalsada na ito, may more on ito alalay brake, bitaw, alalay, bitaw. Kasi downhill siya. Kapag naramdam ka na medyo paon yun, doon ka magagas. Yan, ganyan lang. Huwag mong intindihin kung baka iniisip mo, mainip yung nasa likod mo. Huwag silang intindihin. Tingnan mo rin yung kasabayan mo dyan sa kasalubong mo. So kapag ganyan malalaki, slow down ka. Lalo na hindi mo pa nagde-develop ng talagang 100% yung iyong calculation. Slow down ka talaga, tatantyahin mo yung movement o kumbaga visualize mo yung galaw ng kasalubong mo. Pag medyo nababagalan ka, gas kang bahagya. Pag bumibilis, lalay ka lang ng brake. Part na to dito, ito yung labas ng Lemery. Ito yung part na to na mafagi talaga itong part na to ng Tagaytay. So it means sobrang taas na to. Oo, ito yung parang ice point ng Tagaytay. Okay, so nandito na po kami, no, sa may part ng Lemery. Gano'n po kami ng Tagaytay. Bumalik po kami kasi matraffic. So dito po kami ulit dadaan sa way ng Palemery. Tatry sana namin sa Sungay, kaso iniisip ko maulan. So siyempre itong aking estudyante, talagang ito'y beginner. Kailan lang ito natuto sa pagdadrive. So ngayon dinidevelop lang natin. I'm so proud na marunong na si May mag-drive.
Dati e-bike lang dinadrive dito. E-bike lang ito ang Motor. Ngayon, sabi ko naman sa'yo, yan ay makukuha mo yan sa araw-araw mo pagdadrive. Makikita mo kasi ang do's and don't yan sa driving. Iwas. Gas up, medyo ahon. Aware ka dyan sa mga naglalakad. Ayan, ganyan. Okay, bata ngayon. Ayan, so foggy na. Yes, so we are here in Canada. Oh, it's a joke. We're only here in the Philippines, but we are in the foggy place. Ito yung sinasabing poor visibility situation. Diba? Anong gagawin mo kapag nasa poor visibility situation ka habang nagdadrive? Nakalagay doon sa mga sa Filipino driver's manual, mag-open ng ilaw, no? Sa low beam, and then huwag gagamitin ng hazard, reduce speed. Pag hindi na talaga kaya ang sitwasyon, hanap ng safe na lugar at tumabi. Yan, saka open ang hazard. Siyempre, common sense naman yan na kapag ganyan ang panahon. Ibig sabihin kasi, pag foggy, parang nagdadrive dito ng gabi, di ba? Sa gabi kasi, it's about 100 meters lang ang naaabot ng liwanag ng ating ilaw. So, ganun lang din naaabot ng ating mga paningin. Drive lang ng drive. Yes. Shoutout daw dyan ulit sa mga taga Jensan. Sa may, ano tawag nito? Ano sabi mo kanina? Lion Beach? Barangay South. Barangay South. Saan side yun? Hindi ko parang nakalimutan ko. Ano yung madadaanan din yung pagka nasa sa mapa. Papuntang Kalumpang? Hindi, malayo na yun. Papunta dito. Di ba Kalumpang pag ganun? Kasi kami doon mismo sa pier. Papuntang Bula. Okay. Magaganda ang dagat doon, ha? No? Ganyan din. Tulad sa... Ang magaganda ang dagat doon sa mga Pero sa parting Sarangani. Sa Puntaglan. Yeah. Okay, so mga kuya, wala na kami doon sa foggy. Yan, bawasan mo na wiper mo. Papataas. Yan. Pasok, dalawa. Kita mo yung kanina, yung pagtitigil ka dyan sa ganyang kantuhan o intersection, kailangan hindi lagpas yung pinaka-bumper mo sa pinaka-kalsada. Makita mo may tricycle na nag-cross, di ba? Para maiwasan mo yung mahagip ka ng mga parating. Kailangan, di ba, may line siya, yung age line, huwag lalagpas doon. Itigil ka muna kasi ikaw yung galing sa loob, tapos observe. Pagka libre na yun, bitaw-bitaw ka lang. Brake mo lang hanggang lumiliko ka. Okay, so nandito na po ulit kami sa Lemery, Batangas. Balik na po kami ng San Jose, Batangas. Tatandaan mo yan, ano? Kapag naka-arrow ng ganyan, huwag kang pupwesto kung kakaliwa ka. Kailangan titingnan mo yung nakaguhit sa kalsada, yung mga directional sign. Katulad yan, nakapwesto ka sa pakaliwa, tamang pwesto yan. Lalo na pag magdadrive ka sa Maynila. At saka kapag ka ganyang solid na line, hindi ka pwedeng maglipat na dyan ng linya, no? Yung tatandaan at pagkakaingatan. Pagka ganyang nauna na siya, pagbibigyan mo na siya. Yung iba dyan, sinisiksik pa yung ganyan, eh. Di ba? Oo, parang akala may mauubusan ng kalsada. Ang isang driver naman kasi kailangan lang mapagbigay kayo.
Tama, pag nagbigay ka, di ba maluwag sa pakiramdam na wala kang, baga parang babaliktarin mo lang ang sitwasyon yun eh. Paano kaya kung ikaw nasa katayuan niya, di ba? Diretso lang tayo. Kaya pag ganyan, halimbawa malayo na yun sa ulan mo, yung pwede ka nang magdagdag ng speed dyan. Pag alam mo lumalapit ka sa kanya, bitaw ka lang sa gas. Pag alam mo talagang lumalapit ka, apply ka ng brake. Yun lang naman yun. Mabagal na sasakyan, manatili sa kanan. Kaya pala mga tricycle dito, talaga nasa kanan lang sila. Sana all ganyan lang. Okay, no? Dito sa Lemery, napapansin natin na disiplinado yung kanilang tricycle. So mayroon silang local government batas na bawal ang mabagal na sasakyan dito sa kaliwa. Tayo naman ay nasa minimum naman tayo. Bawa ikaw din, kahit naka 4 wheels ka, kung mabagal ka, dapat nandito ka lang sa kanan, no? Hindi yan lang para sa tricycle. Nakalagay nga doon, mabagal na sasakyan, kailangan ay nasa kanan. Talagang ginawang tula eh. Okay, so nandito na po kami uli ni May sa Santa Teresita. Kaya naman nahihirapan sa yung pagmamaliw. Nag-enjoy ka naman. Diba May, pag mag-drive ka lang na mag-drive, diba? Normal lang yung may mga pagkakamali pa, tulad ng sinasabi ko nga sa'yo na i-develop mo pa, na kailangan hindi ka nag-oversteering, hindi ka nag-understeering. Normal lang yan sa ngayon, lumalabas pa yan. Pero unti-unting mawawala yan habang ikay nagdadrive ng nagdadrive. One car apart, lagi mo rin yan isa-isip yung distansya. Tamang distansya ng isang sasakyan pag ganitong takbo. Slow down, slow down. Slow down kasi baka hindi magbigay yung galing Batangas. Diyan ka lang, huwag kang abanti na kasi doon ka naliliko eh. O bitaw, liko, sige liko. Hop, gas, bawi. Nakalat, square half. Yung motor natin, may motor. Pag mga ganyang kalaki ang kalsada, bago ka lumiko, tapat ang sarili mo sa pinaka-biak or gitna ng kalsada. So, halimbawa, di ba itong biak na yan, doon ka galing kanina. Tapat mo sarili mo doon, or di kaya side mirror, yun, bago ka tigil, pagka may galing pa doon sa kabilang side, or sa Batangas. Pagka clear na, pag move mo pa lang, move na rin ang manibela mo. Tuloy-tuloy hanggang maiharap mo nga ang kotse mo doon sa dito, sa lane na ganyan. So ito, dire-diretso na lang to. Tingnan mo yung clearance mo sa tagilid. Medyo check. Kumbaga, yung driver may gala ang mata sa mga side mirror, sa rear mirror. O na May, kumusta naman lang yung maghapong driving lesson? Okay naman po. So, tumaas na ba ang tiwala mo sa sarili mo? Yes. Fighting spirit ko is too much. Okay. So, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Yes. Tuloy-tuloy mo lang yung driving, araw-araw lang. Tapos, good luck for tomorrow, no? Mag-review ka mamaya, ha? Pagka-review, pahinga maaga, and then, pagising sa umaga, review ulit. Para fresh talaga. Basahin lang mabuti. Hindi na may makapasa. Oo naman, think positive ka lang. Basahin mabuti, intindihin lang mabuti. Dahil pag ipasa mo na ang exam, muradong pasado mo na yung practical. Tama naman, layo na lang na drive mo pag hindi mo pa ipinasa yung practical mo doon, di ba? Tatandaan mo lang doon, remind lang kita. Yun nga, yung pag-a-adjust ng upuan, proper ng paghawak ng manibela, pagsisignal, paglalak ng door, pagsisitbelt.
Tapos pagsisignal, pagtigil ng pedestrian lane. Yun naman pag-hazard sa atras, hindi naman siya big deal. Kung hindi ka makapag-hazard, huwag ka mangamba, baka isipin mo babagsak ka. Hindi naman. Mariretake ka doon kapag hindi ka sumignal, hindi ka tumigil sa pedestrian lane. Tapos yun nga, yung pag-a-adjust sa mga upuan, si seatbelt, kailangan naka-seatbelt mo lang bago mag-start ng makina. Tapos may balik mo lang sa parking ng ayos. Patras lang naman yun. Okay, so maraming salamat ulit. So malapit na tayo sa inyo. So balitaan mo na lang ako bukas. Balitaan mo na lang kami bukas, no?